po natin ay mga awit, chapter 104. Ang ating pong gagamitin na version ay MBB Tag 12. So sabi po dito, ang title po pala nito ay Awit ng Pagpuri sa Diyos na Manlilikha. Ayan po. So sabi dito sa verse 1, papurihan mo si Yahweh. So tayo din po ang tinutukoy dito, bawat isa po sa atin. Diba? O aking kaluluwa. So yung papuri po pala ay hindi lang sa bibig. Diba nga po? Dapat talagang sa'yo mismo. Kasi diba yung soul, ikaw yan. At yung soul, nandiyan yung will mo, yung mind mo, yung emotion mo. So lahat ng yun, papurihan daw po natin ang Panginoon. So ikaw mismo, hindi lang sa labi. Kasi diba po sa labi ay, tawag dito, magiging ano lang yan hindi din tatanggapin ng Panginoon. Pero kapag talagang galing yan sa'yo, sa kaluluwa mo, at lalong-lalo na sa puso mo, di ba? Kalulugdan po yan ng Panginoon. Kasi ang gusto po ng Panginoon ay genuine yung ating pagpupuri sa Kanya. Hindi lang sa salita, talagang nanggagaling sa ikabuturan ng ating kaluluwa at ng ating mga puso, ng ating mga spirito. So sabi po dito, ikaw Yahweh, na aking Diyos, kay dakila mo talaga. So ibig sabihin po mo, above all, walang katulad, walang may compare, walang iba. Sobrang dakila ng ating Panginoon na siyang ating pinag-lingkuran. Of course, King of Kings, diba po, lahat nasa kanya na, provider, redeemer, savior, protector, ano pa po ba, diba? Ang hahanapin natin, wala na. At sabi pa nga po dito, karangal at kamahalan lubos na nadaramtam ta. So ibig sabihin, nadaramitan daw po ang Panginoon natin ng karangalan at kamahalan. At sabi po sa verse 2, O Diyos, kayo po ay puspos, diba po, nag-uumapaw. Puspos ng maningning na liwanag. Kaya nga po, diba, walang kadiliman sa Panginoon. At kung may kadaliman man po na mag-whisper sa atin o kaya naman nagkukos sa atin, di ba po, ng kadiliman sa ating isipan kaya tayo naguguluhan, so hindi po yung galing sa Panginoon. Sapagkat ang nagmumula sa Panginoon ay tanging kaliwanagan lang po. Sabi po dito, kalangitay parang tolda na kamay mo ang nagladlad, di ba? Created by the hand of our God. Yung kalangitan po. At lahat, di ba po, na ating nakikita dito, nature, mga animals, tao, anything, di ba nga po, ay buhat po sa Panginoon. Maliban na lang doon sa mga DNA, di ba nga po, ng tao at animals na pinagsama na kung saan dinifiled ng Kingdom of Darkness, di ba nga po, para imak ang Diyos, so hindi po yun kasama. Yung talagang pure na creation ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 3, ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Pero sa ESD version mga kapatid, ito po yung nakalagay doon. So basahin ko lang din po. Ito po kasi ay kalangitan yung tinutukoy po dito. Wait lang po, open ko lang yung version app ko. Ayan, so sabi po dito, sa verse 3 ng EST po ito mga kapatid, basahin ko lang po. So sabi dito, itinayo inyo ang inyong tahanan sa itaas pa ng kalawakan. So, yung nakikita nating heaven, di ba po, pag titingin tayo yung kalawakan na yan, hindi po dyan nakatira ang Panginoon. Ababa po dyan. Kumbaga, spiritual realm na kung saan above pa dyan. Yung kung saan siya po ay nakaluklok, kung saan siya nakaupo. Kasi nga po, di ba, narinig natin or nabasa natin na itong mundong to, nandito po yung kanyang paa, at doon naman po sa langit, nandun naman po yung kanyang trono. So, kung ano po natin doon, no, talagang sobrang laki ng Panginoon. Kasi even yung mga ulap, parang alikabok lang sa kanya. So, ganun kalaki lang ating Diyos. Nga po, di ba, mas matakot tayo sa kanya. Talaga. Kesa, sa Kingdom of Darkness na walang ibang ginagawa, di ba po, kundi i-distract tayo, bigyan tayo ng fear kung ano pa man. Pero kapag binabasa nga po natin ang salita ng Diyos, nalalaman natin yung authority na binigay sa atin ng Panginoon, yung dominion na ibinigay sa atin, na i-cast out yung mga demonic entities na yun na kumikilos sa atin, sa pamilya natin. Di ba nga po, in the name of Jesus.
So, binasa ko lang po yung about po dito sa verse 3. Tapos sabi po dito, MBB Tab 12 ulit po tayo, ang karumoy or yung parang chariot na karwahe, parang ganun po. Ang karumoy sinasakyan, ang karumong sinasakyan ay papawiring ulap. So doon daw po nakasakay ang Panginoon. So dito maano natin, sobrang nakakamangha yung mapangyarihan, yung creation ng Panginoon. At sabi po dito sa pakpak na mga hangin ay doon ka lumalakad. Diba? Sobrang nakaka-amaze. Habang pinapakinggan ko po to, kasi kanina nakikinig lang po ko nito, binasa ko din po, habang nagbabandaw, na-amaze talaga ako sa kapangyarihan ng Panginoon. Talagang grabe yung karunungan niya. Kasi, grabe, yung mga ganitong creation, diba nga po, yung mga ganitong things na ginawa niya for this kind of purpose. Nakaka-anis po. Hi, Brother Jonathan. Magandang hapon po. So, sabi po dito sa verse 4, tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy. Pero dito po kasi sa ASD, ginagawa niyong tagapaghatid ng balita ang hangin. At kung babasahin po natin as Hebrews 1 po yan, verse 7, yan po ay mga anghel, mga kapatid. Yan po yung tagapagbalita ng Panginoon. Wait lang po, basahin ko lang. So sabi po dito, Hebrews 1 verse 7, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ng kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. So yan po ay mga angel. And also, yan din po yung mga words na lumalabas sa ating bibig. Kasi diba, ito po, like this word na sinasabi ko, this is created, di ba nga po, by air na lumalabas sa aking bibig, na nagpo-form ng words na napapakinggan, di ba nga po. So, yun din po yung mga kapatid. Then nga po, yun po ay mga tagapaghatid ng balita. At sabi po dito, at kidlat na matatalim, ang lingkod mong tumutulong. So, kapag nakakita kayo ng kidlat, nariyan po ang presence ng Panginoon. Or kahit nga kulog even ulap, sa totoo lang po, talagang He is everywhere. Talagang kailangan lang nating magmasid at basahin ng salita ng Diyos kasi doon natin malalaman. Kaya kapag nakakita po kang ulap tapos ang ganda ng formation or kahit kung ano yung makita ko na anis ako, sabi ko, wow, likhaya ng Panginoon gamit yung kamay niya. Yung reminder po everyday na talagang kasama natin siya. Even nga po no, nung hindi pa tayo ganito kalalim at wala pang totally interest sa kanya, ay naroon na siya. Yung protection niya nga lang po sa atin, di ba? Hanggang makaabot tayo sa ganitong point ng buhay natin. So, grabe yung patience, pagmamahal at protection niya sa atin. Kasi kung hindi, baka isa na tayo dun sa na-snatch na soul. O kaya naman, naroon pa rin sa mundo, di ba, gumagawa ng walang kabuluhang bagay na tinahabol natin, or kumbaga nandun yung flow ng buhay natin na hindi naman nakakapagbigay ng buhay sa atin, kundi pinapatay lang tayo spiritually. Kasi yun po, di ba, ginagamit ni Satan, distraction, para nandun na lang nakatuon yung isip mo at hindi mo nahanapin ng Panginoon at hindi ka makapaghanda, lalo na sa pagbabalik ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil di ba po, nirescue tayo ng Panginoon at talagang kinuha niya tayo. Di ba nga po, inihang mula dun sa kadiliman na dating bumabalot sa atin, nag-i-slave sa atin, dating mga sinusunod natin, di ba po, na pag-uugali or tao or trabaho or kung ano pa man, di ba, inalis tayo dun ng Panginoon, binigyan tayo ng kalayaan, binigyan tayo ng kapayapaan, na noon, di ba nga po, hirap na hirap tayo at hinahanap pa natin sa iba. At di ba may time din nakaka-feel tayo ng void, pero yun pala, ang Panginoon lang po pala ang makakapagpuno nun. So, doon ba lang po napaka-bless na natin na narito tayo sa gantong oras pagkakataon, nagkakatipon, diba po, nagsasalo-salo ng salita ng Panginoon. So, ito po ay pribilehiyo na ibinigay niya. Kasi kung hindi po dahil sa Kanya, wala po tayo rito ngayon at wala tayong ganitong eagerness na mas makilala pa siya araw-araw at iba nga po, bahaginan yung ating mga kapatid ng sa gayon ay matulungan natin sila, iba nga po, na lumago sa kanilang pananampalataya. So, sabi nga po dito, balik na tayo mga kapatid. Verse 5, ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa.
matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Pero di ba nga po, akala natin before, ang mundo ay umiikot. Di ba nga po? Pero hindi po pala. Deception po pala yun ni Satan. Di ba nga po, isa po lang siya deception ni Satan. Kasi even before, yun yung nalaman natin na umiikot ang mundo. Pero kung babasahin natin ang salita ng Diyos, nananatili siya, hindi siya umuuga. Di ba nga po dito ba lang sa verse 5 and other na salita ng Panginoon na nandito din sa mga Bible natin, di ba nga po, ay naka-stay still, ito pong mundong ating ginagalawan. Hindi siya umiikot. Di ba nga po, at hindi rin siya globe. Para po siyang yung mangkok na ang tawag dito, nakataob. Ano nga pong tawag doon? Nakalimutan ko. So yung ganun po yung ano niya, yung structure talaga niya. Ay nakabaliktad na mangkok. Pero may Parang pinakatawag doon parang dome? Ayun, dome po talaga siya mga kapatid. Tapos hindi po siya gumagalaw. Kasi kung i-ano po natin yung about sa solar system, deception po kasi ni Satan na kung saan it represent, diba po, na tayo ay nabubuhay sa pamamagitan. Umiikot, diba yung center ng sistema natin, ng buhay natin ay umiikot kay Satan sa mga gawa niya, sa deception niya. And even nga po, di ba, yung sa NASA, yung mga explore nila sa outer space, mga kapatid, hindi po yung totoo, lalo na kung nakakapanood kayo ng mga podcast testimony na talagang guided sila ng Holy Spirit. So, hindi yun totoo po talaga. Yun ay kasama lang sa deception, di ba, para ma-amaze yung tao, or something na iligaw talaga sa katotohanan. Kaya kapag hindi nga po, di ba, nagbabasa ng salita ng Diyos, mabilis po, di ba, na madala ng mga ganong deception. Pero, di ba, nanggaling po tayo doon. Pero ngayon, ipinapaalam sa atin ng Panginoon na hindi po pala. Iyon yung totoo. At yung katotohanan ay matatagpuan lang natin sa kanyang salita. At narito na nga po, di ba, unti-unti niya nang nire-reveal sa atin yung mga bagay, di ba nga po, na nakatago before, at gayon din yung hinahadlangan ng kaaway na malaman natin. So, mga kapatid, hindi po gumagalaw ang ating mundo. Stay still po siya, mga po, at dome shape po ang ating mundong ginagalawan. Kasi mismo salita na po ng Diyos ang nagsabi po nito. Diba po, nagdayo siya ng saligan or pundasyon. Itong lupa, earth, itong mundo. At matatag daw po niya itong ginawa. Diba po, hindi ito mauuga. Yun, permanent. Yun po. Yung naano ni Brother Daniel. At sabi nga po dito, dako na tayo sa verse 6. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. So yung ibabaw daw po ng saligan na yun, di ba, yung foundation na yun, ay ginawa daw pong karagatan. So ocean, di ba po, yung mga sea, at tubig din, di ba nga po, ang bumalot sa lahat ng kabundukan. At sabi sa verse 7, ngunit noong magalit ka, itong tubig ay tumakas. Nang marinig ang sigaw mo, tumilapon agad-agad. Dito pa nga kapatid, ang na-reveal dito sa akin habang binabasa ko to, parang about to sa Genesis, during that time, di ba nga po, nang pinabaha na Diyos dito sa mundo dahil nga po sa kasamaan ng mga tao. Di ba? Connected po siya sa Genesis. Kasi sabi dito, noong magalit ka. So may reason kung bakit nagalit ang Panginoon. Kasi alam naman po natin, di ba, hindi basta-basta magagalit ang Panginoon. Siya po ay slow to anger. So ibig sabihin, ang tawag dito, may reasoning. So kung babalikan natin sa Genesis, di ba, nagkaroon ng flood dahil sa kasamaan ng tao, and also yung mga demonic entities din na nag-influence sa mga tao na magkasala sa Panginoon. Kasi nga po, imbis na sa Diyos po sila magpasako, ang Diyos ang sundin nila, ang ginawa nila, nakipag-isa sila sa mga demonic entities. Lalo na nga po, di ba, yung mga tao during sa Genesis at yung mga fallen angel, di ba? Nagustuhan po ng mga fallen angel itong yung mga tao na ginawa ng Panginoon. But of course, the agenda is to defile, di ba, gawing marumi
itong mga tao sa paningin ng Panginoon. At di ba, to kill, to destroy. So ang ginawa po nila, yung DNA nila. At yung DNA noong mga tao na kanilang, ang tawag dito, nakasiping, mga nagkaroon ng sexual interaction. So, yung DNA nila, DNA ng tao pinagsama. So, yung equal po nun, di ba? Yung mga giants during that time, yung mga renowned, yung mga superhero na tinatawag po. So, dahil po doon, nagalit daw po. Ba? Ngunit nung magalit ka, yung tubig ay tumakas. So, ibig sabihin, di ba po, inandun sa ibabaw ng saligan or pundasyon, tumaas sila, yung mga bukal sa ilalim, nagsilabasan. At nagkaroon na nga po, di ba, nung flood, na talagang, tag dito, inalis or pinatay yung mga may buhay sa lupa na hindi, di ba nga po, nakasama or nakapasok doon sa barko na ipinagawa ng Diyos kay Noe. Kasi di ba nga po, malaking baha po yun. So, above the level pa, nung kabundukan, di ba, parang ilang kilometers pa po ata yun or meters, correct me if I'm wrong po. Pero kung alam niyo po yung about doon, isabi niyo na lang po dito. So, di ba nga po, hinigitan pa yung taas ng mga bundok. So, ibig sabihin, patay talaga. Walang makakapitan. And even magaling mag-swimming talagang na tao, di ba po, ng mga giants, mamamatay pa din sa pagod. Kasi di ba ilang days din po siya bago umupa. Diba? Almost walang natira, na pure na tao. Talagang patay lahat. Pero during that time mga kapatid, lalo na ngayon nare-reveal, may mga podcast po kasi kami lately napapanood, may mga nakaligtas, pero ito ay mga demonic entities. Specifically, nasa Marine Kingdom. So, yung Marine Kingdom po, yan yung kingdom sa karagatan na kung saan mga demonic entities, mga sirens, mga mermaids, or kung ano pa man ng mga demonic entities. Yan po kasi yung pagsasama ng DNA ng demons ng isda. So, at ang nabuo, di ba po, sirena, mga hybrids. So, yun po, isa po sila sa nakaligtas during ng flood. Pero yung mga tao po, na mga higante, na naging resulta ng pakikipagsiping ng mga anghel sa anak ng tao, ay namatay po sila. Pero yung spirito nila ay pagala-gala naman dito hanggang ngayon. Kasi wala po sila mapaglalagyan, di naman sila pwede sa langit. At sa impyerno, syempre, tatay nila, mga fallen angel. Nandito naman sila ngayon sa lupa. Para, di ba, isang agenda to kill, to destroy the humanity. So, kasama na nga po dyan, di ba, yung mga Nephilim spirit na kung saan, spirit of insecurity, di ba, insecure ka, kung anong itsura mo, anong mukha mo, or kung ano pa man. So, sila po dyan. Sila yung nag-whisper sa'yo, nagbibigay ng thoughts, di ba nga po, para, tawag dito, hindi ka naging thankful sa kung ano mang itsura na ibinigay sa'yo ng Panginoon at naghahanap ka pa ng iba, kumbaga i-upgrade mo since sa ganitong tao na nakita mo na okay yung standard, di ba nga po ng community about beauty. Pero nga po, yung spirit behind that, isa na din po dyan, yung Nephilim spirit. Kasi, di ba po, before sila ay merong katawan, meron silang body. Pero dahil nga po dun sa flood namatay sila, so spirit na lang po sila ngayon, so nainggit naman sila sa mga tao, kasi dati may ganun sila, pero inalis sila sa ganung kalagayan. So, ang ginagawa naman nila ngayon is pahirapan, bigyan ng doubt, bigyan ng insecurity yung mga tao. So, sobrang dami po talaga nagliparan ng mga demonic entities dito. Kaya, kailangan po natin lagi magpa-cover, iba nga po sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kung hiwalay tayo sa Kanya, mamatay tayo, wala tayong protection spiritually. Ang kalaban po natin, di ba? Hindi flesh, hindi mga tao nakaharap natin, kundi yung spirit behind them. Yung mga spirit din na nag-oppress sa atin, nagbibigay ng whisper sa atin or kung ano pa man, di ba po? Yun yung kalaban natin. Nasa Ephesians po yan, chapter 6 verse 12. Kaya nga po, di ba, sa ating bawat gagawin or makakasalamuha ng mga tao, if ever man ay something na may spirit ng anger, di ba, chaotic siya, or kung ano pa mang ginagawa niya. So, there is spirit behind that. So, rebuke that spirit, magiging maayos yung tao na yun. Kaya nga po, di ba, yung way natin na pagtingin sa mga nangyari sa paligid ay kailangan spiritual yung ating perspective or yung spectrum. Kasi every
thing na nangyayari is spiritual nga po. So, bago yan nangyari physically, nangyari muna spiritually. So, kung sino yung spirit na nag-i-influence sa taong yun, di ba nga po, ay yun po yung nagpapakilos sa kanya para gawin yung ganong bagay na hindi mabuti. Kaya naman, di ba po, yung mga taong napoposes, nakagawa ng krimen. Tapos, ang nangyari po is, after nila gawin yun, hindi na nila alam kung bakit nila yung ginawa. Kasi nga po, there is spirit behind them na kumikilos sa kanila, na ginamit sila as a vessel to destroy someone, to kill someone, to steal the life of someone, then sila din na ginawang miserable. So, mga demonic entities po talaga ang ating kalaban. Hindi yung mga tao. Sis. With nanay, Spirit of darkness. opo, yung mga spirit of darkness po talaga. Kaya yun, kailangan po talaga natin yung full armor. Iba nga po, nabuhat sa Panginoon. At iba nga po, iyan ay ating lang makukuha. Kumbaga, ang Diyos lang po ang nagbibigay niyan. Di po natin yung kayang mabili sa kung saan. Kasi spiritual po yan, mga kapatid. Sis Nika? Yes, ate? Sis Nika, siguro tawag dito, singit na lang din natin na yung dito nakalagay sa Genesis, kung babasahin niyo po Ay, yung sige, mabuti. ate, sige po, i-share niyo na lang din po, ate. Oo. Kasi baka mamaya ko shinare, di ba medyo mahaba tong 104, baka iba na yung topic. So, dito na lang natin isingit para related siya. Sorry mga kapatid. Ayun nga nababanggit ni Sis Nika na simula po nagkaroon ng flood. Kung babasahin niyo pong mabuti, dito sa Genesis chapter 7, ang sabi po dito, no, verse 20, ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa taas na 15 siko. Mataas pa po siya sa bundok, no, yung tubig. At namatay ang lahat ng laman na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So sa lahat ng mga gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon sa himpapawid, mga maaamong hayop, mga mailap na hayop, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao. Ibig sabihin po lahat ng humihinga na nasa lupa, nasa ibabaw ng lupa at nasa himpapawid ay namatay. Ang bawat may hininga, sa Great Flood po ito nung sa Days of Noah, ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay namatay. Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Nasa ibabaw ng lupa, take note ha, ang tao, hayop at mga gumagapang at mga ibon sa himpapawid, sila'y nalipol sa lupa. Tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. Ang natira, tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. So, ibig sabihin mga kapatid, bakit po ba natin to sinama? Ibig sabihin, yung nasa ibabaw lang po ng lupa na humihinga, hayop o tao o ibon ang namatay. Ibig sabihin po, yung nasa ilalim ng dagat, andyan pa po sila. Kaya nandyan po naninirahan. Yun nga po nabanggit ni Sis Nika, yung Marine Kingdom. Ito po ay parte ng Kingdom of Darkness ni Satan. Marine Kingdom, nandyan po yung lahat ng mga demonic entities. Nasa ilalim po ng dagat. Pero hindi physical. Diba? Spiritual yan. Kasi nandyan po sila lahat. Kasi nga po, kung babasahin nyo nga po itong nabanggit po natin, sa ibabaw lang po ng lupa yung namatay. Kasi tubig po ito mga kapatid. So, hindi po mamamatay yung mga hayop na nasa tubig. So, nandyan po ang lahat. Nandyan po sila. Lahat ng mga ginagawa ng Kingdom of Darkness, ng Marine Kingdom, andyan po yan. Yung nabanggit ni Sis Nika, yung mga hybrids. Ito po yan, mga hybrids. Diba? Iba yung DNA nila. DNA yun nga yun, na-defile na po kasi ng mga fallen angels, yung mga, hindi lang po tao, mga kapatid. May mga hayop din po silang na-defile, 'di ba? Yung DNA nila hinalo nila dun sa mga hayop, isdaman 'yan, kung ano-ano. Yung nakikita niyo yung mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, yung mga ibang mga countries. Yung mga Diyos-Diyosan nila, 'di ba? Mga hybrid, mga demonic po 'yun. Akala niyo po ba mga imbento lang 'yun? 'Yun ay demonic. Mga Diyos-Diyusan po. So, yun yung mga sinasamba nila, mga demonyo. So, nandun po yan sa... Nanay? Umaahas. Yes, meron din po yung mga kalahating ganyan. Kasi po, so, yes. Alam niyo po ba, kaya po ang Panginoon, di ba sabi niya talagang nilipol niya?
Kasi yung nasa ibabaw, yung mga giant, yung mga Nephilim, yun ay talagang, tawag dito, nag-cause kasi talaga ng chaos dun sa lupa. Kaya yun yung talagang winipe out ng Panginoon. Pero yung nasa ilalim, 'di ba? Nasa ilalim ng dagat na mga creatures. Hindi po 'yan, 'di ba? Kasi sila sa tubig ano talaga sila, mabubuhay sila kasi tubig flood 'yun, 'di ba? So, ang ibig sabihin lang po dito mga kapatid, nung sinabi po ng Panginoon, and as of the days of Noah, yung kanyang pagbabalik, na maraming hybrids. Ganon din po sa kanyang pagbabalik ngayon. Lalabas po 'yan mga kapatid. Meron at meron po yan ngayon. Yan yung kinakabisihan ngayon ng Kingdom of Darkness mga kapatid. Na akala lang po ba natin na tayo lamang ang nabubuhay? Meron na po. Meron na po dyan. Akala natin tao, yung pala hindi na. Meron na palang DNA ng demonic entities. Kaya po, hindi po lahat ng nakakasalamuhan natin ay kasi may mga natira po 'di ba? Tribe po sila sa tubig, hindi po sila namatay eh. Ang mga namatay lang, ito nga nabasa natin, nasa ibabaw lang. Yung mga humihinga lang sa ibabaw, 'di ba? Ng lupa. So, yan po yan mga kapatid. At ang po yan, si Satan po, 'di ba? Si Lucifer siya dati, siya ay fallen angel at yung mga na-deceive niyang mga fallen angel, sila po the moment na sila'y talagang nagrebellion at pinatapon po, wala na po silang pagkain, wala na silang supply, galing mana. Di ba yun po yung pagkain ng mga anghel? Mana. Yan po, nung nandun pa po sila sa langit, nasusuplayan pa po sila ng Panginoon, ng mana, ng pagkain. Pero the moment na pinatapon na po sila dito, di ba? Wala na silang pagkain. So, kailangan nilang humanap ng pagkain. So, yan po yan. Kaya po, nire-require nila na alay sa kanila ay dugo. Kaya kumakain talagang yung mga flesh. Yan sa mga gera. Yung mga gera mga kapatid, yan ay pinupondohan ng mga, alam naman po natin na umiiral si Satan, Kingdom of Darkness, mga demonic entities, sa mga nag-aano niyan, yung mga wars. Ano yan, brother? Oo, yung mga bata. Yun ang tinatarget nila. Kasi yung bata, malawak, matagal pa yung life force niya. Kaya yung sa dugo nila, may life force doon, yung energy, yung lifespan. Yun yung kinukuha nila. Yung Illuminati, sister. Yes, Illuminati. yun. Yan, yung mga elites. Alam mo yung mga Freemason, yung mga yung ano nga ba yung Freemasonry? Yung sila, world's largest and oldest fraternal organization. Nandyan yung mga elites, nandyan yung mga mayayaman, nandyan yung mga matataas yung posisyon sa lipunan. Nagsama-sama sila. At dyan yung Kingdom of Darkness. Yan yung mga tao na talagang tawag dito, hindi nga po natin alam baka may mga hybrids na dyan nagkakatawan lang tao. Kasi posible po, ngayon nga may mga di ba? AI, may robot na, di ba? Hindi na mga purong tao. Yan nga po yung goal nila, yung trans movement. Ibig sabihin ng trans, hybrid. Di ba? Hindi mo nga po alam kung kung kalahating ganto, kalahating ganyan, di ba? Demon. Kasi nagmula po yan dito. Sa Genesis pa lamang. 'Di ba? Yung hybrid dun sa mga Nephilim, 'di ba? Sila'y kalahating fallen angel, kalahating tao, DNA. So ang yun ang goal ni Satan, i-defile niya yung DNA or image of God. Ma-defile. 'Di ba? Tawag dito, mabaloktot, tawag dito, marumihan, lahat ng ginagawa niya mababoy. Yung talagang imahe ng Diyos. Binaboy niya po talaga mga tao. Kaya ibig sabihin po nun, kaya nilipol ng Panginoon kasi nga po sila Noah na lang po yung natitira. 'Di ba? Na undefiled. Na hindi po anuhan ng mga ito. Itong mga tawag dito, itong mga karumihan na nangyari po nung panahon pa lamang dito sa nababanggit sa Genesis. At ganun din po yung mangyayari ngayon, mga kapatid. Maghanda po tayo. Yan po yung mangyayari ngayon kasi as of the days of Noah na maraming mga ganyan, mga hybrids. Ngayon din po yan. Kaya nga po, napapansin nyo ngayon, sorry sis Nika, medyo mahaba. Napapansin nyo po ngayon, pinapalabas na po, kung manonood po kayo ng mga news, pinapalabas na po nila yung mga alien invasion na balita. Bakit po? 'Di ba bakit? Bakit nila pinapalabas? Kaya iyan ang parte ng deception na pinalabas nila na ang Earth ay globe, bilog, para ipalabas na marami pang planeta na nandun yung mga alien. Alam naman po natin yung mga alien ay demons. Nanay Wilma? Isama mo nga yung about sa nangyari sa Tacloban, about yung naka-t-shirt. Nakita mo yun? Nanay? Isang grupo na pala yun.
Mga Teka, Sige, nanay, part demonic niyo po forces, yan. yung nangyari sa Tacloban, di ba mayroon silang mga t-shirt na as a group, na member ka from all over the world. Kaya nagkakaroon ka ng mga demonic forces. Kasama ka doon sa paglalaro ng mga sa ating mga cellphone. Doon nakukuha yun. Nagiging isa ka, nagiging inheritance sa sayo yun. Nagiging kasapi ka na. Nagiging demonic forces na. Kaya nangyayari, parang nagiging addict ka na doon sa nilalaro mo. Nagkakaroon ka na ng demonic forces. Kaya iyon yung nangyari sa mga bata. Ang tina-target dito is above. Yes, Yun daw yung nanay. nangyari. Ginagamit po nilang tool yan yung mga demonic games. Ano po yan? Yung mga ML? Demonic yan. Kasi nga, Yes. yan ang goal ni Satan. Na ma-addict niya yung mga tao, ma-hook niya yung mga tao na doon na lang sila maglaro ng maglaro. Tapos mga evil spirit, mga demonic entities yung in charge sa kanila para doon na sila at hindi na sila malapit sa Panginoon. Hindi na sila ma-focus sa Panginoon. Hindi na sila ma-focus sa katotohanan. Puro sa lies na lang. Doon na umikot yung buhay nila. Diba? Until kinukuha na po unti-unti yung soul nila. Diba? Wala na. Kinukuha na yan. Kapag dyan ka na nakatuon hanggang sa kauli-uli ng buhay mo, kung nakatuon ka sa hindi sa Diyos, yan po talaga yan. Ang kingdom po ito, kingdom versus kingdom of darkness versus kingdom of God. Talagang ano po yan, soul. Soul po yan. Battle of souls talaga. Kinukuha niya na po yung sa kanya. Kasi nga po, konti na lang ang panahon nila. Kaya nga po yan, mga kapatid, na as of the days of Noah na maraming hybrids. Yan din po yung 'di ba mangyayari. So, ang mga demonic entities po, yan nga po, pinapalabas na nga nila yung alien invasion. Bakit? Yung narrative na yun. Kasi nga, para ipalabas na may mga alien na sa ibang mga planeta, wala naman po talagang mga ibang planeta. 'Di ba wala namang nabanggit? Meron bang nabanggit sa Bible na ibang planeta? Wala. Stars. Moon, stars, and sun. Mga stars po yun. Pero sila, yun yung pinapalabas nila para nga ipalabas nila yung mga alien invasion. Tapos pagka umano na yan dito, yung mga hybrids na nagpakita na, di ba, may mga anyong tao. Hindi na po natin malaman kung sino pa yung purong tao o hindi. Diyan po lalabas lahat po yan. Kaya kailangan po tayo maging aware, maging handa po tayo. At ang importante po dyan, yung natin, hindi tayo mamamalain yung focus natin dun sa mga physical na yun, kundi sa Panginoon dito sa kanyang salita, mga kapatid. So yan lamang po. Maraming salamat po. Sis Nika. Amen. Praise God. Nag-charge po ako mga kapatid, kaya di ako nakamay, pasensya na. So, ayun, praise God sa revelation po na ibinibigay sa atin na hindi lang po pala tayo talaga ay nabubuhay dito sa mundo. Diba, bukod dun sa demonic entities na hindi natin nakikita, ay meron pa. Diba nga po na talagang may mga body. At yan na nga po, diba, yung DNA ng isda, ng demons, pinagsama. Kaya DNA ng tao at isda, diba nga po. So, yan na po yan. Kaya mga kapatid, I encourage you din po na manood kayo ng mga testimony, ng podcast, ng page, YouTube channel po ng Life is Spiritual. Kasi grabe po yung revelation na ibinigay ng Panginoon doon sa ating kapatid na si Sis Erica about po dyan sa Kingdom of Darkness, about sa Marine Kingdom at kung ano pa man. So mga kapatid, kung meron po kayong time at talagang kinukonvict kayo ng Panginoon na manood, ay panoorin niyo po. Nang sa gayon, mas ma-open po ang inyong spiritual eyes, spiritual ears, at talaga maging firm yung inyong faith sa Panginoon at mas maging aware po kayo sa mga nangyayari sa kapaligiran at nang hindi po kayo ma-deceive. At di ba nga po katulad ng pinakaunang sinabi ni Ate Lynn na about nga po dun sa mga goddess, di ba nga po, ng Egypt. At hindi lang Egypt, di ba nga po, kung aware po kayo sa mga movies or series po ata yun ng Greek mythology, yung mga sila Zeus, sino pa ba yun? Sila Medusa, si Poseidon, mga demons po yung lahat. Demonic po sila. At doon nga po, di ba, yung kay Medusa, half human, half snake. And even sa movie ng Narnia, di ba nga po, half kabayo, half tao. So doon makikita natin na talagang may pagsasama ng DNA ng tao at ng specific na animals na ginawa ng Panginoon. Dinidefile, kumbaga sinisira, kumbaga dinudumi, ang tawag dito, pinaparumi yung creation na ginawa ng Panginoon na dating pure na isda
Ngayon, di ba nga po, hybrid na, pinagsama na. So, ganun po kasi ang gusto nila, Satan, imak ang Panginoon. Pero di ba nga po, hindi sila makakaligtas sa darating, di ba nga po, na pagwasak ng Panginoon dito, hindi na tubig, di ba nga po, apoy na, at talagang susunog hanggang sa kailaliman ng karagatan. Kaya yun nga po, di ba, maghanda sila sa Panginoon, at hindi maging handa po tayo everyday, nang sa gayon, di ba nga po, hindi tayo makatulog. Ang sa gayon, tayo ay laging awake, di ba po, prayerful, di ba nga po, living holy, prepared, kasi mangyayari po ito. Hindi ito po para takutin, kundi ipaalam, di ba nga, pinapaalam na ng Panginoon sa kanyang mamamayan ang ganitong mga katotohanan, ang sabihin maging handa tayo, at mas, di ba nga po, mag-relay tayo sa kanya, sa kapangyarihan niya, at i-focus natin, isip natin sa spiritual realm, sa nangyayari doon, kasi nga po, bago yan, nangyayari physically, spiritual realm, muna po yan nagsimula. So, yun po mga kapatid. Kaya hindi talaga sila makakaligtas darating. At grabing galit po ng Panginoon. Kaya di ba doon po natin masasama up or ma-realize na talagang justice ang Panginoon sa gagawin niyang pagsunog at pagsira sa mundong to, dahil nga po doon sa mga demons, di ba nga po, na simula pa nung kauna-unang panahon na sinisira na ang creation ng Panginoon, ipinapadumi, ay talagang makakatikim ng hatol sa Panginoon. At yun nga pong ginagawa nila, diba, snatching soul ng mga tao, distract them through online games, through other things, through sports, entertainment, at kung ano pa man. At kapag, diba nga po, hindi sila nagising, at biglang dumating ang Panginoon, talagang kung anong ginawa nila, yun po ay magiging kahatulan sa kanila. Kung anong naging buhay nila, yun din po, diba, yung magiging buhay nila eternally. So, yun po yun. Kaya, di ba, ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Praise God, kasi grabe yung revelation na binibigay sa atin ng Panginoon. At yung wisdom na ipinagkakatiwala niya po sa atin. So, ang lahat ng yun po, di ba, ay buhat sa Panginoon. Kaya, talagang pasalamatan natin siya at mag-focus tayo sa Word of God. At mas makilala siya on personal level.